Thank you, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Lord, salamat po dahil hindi kayo nakakakalimot, hindi kayo nagkukulang, Panginoon. Lord, salamat po dahil meron kaming amang Diyos, Panginoon. Lord, na makapangyarihan, Panginoon. Diyos ng kabutihan, Panginoon. Diyos ng pag-asa, Panginoon. Diyos ng pagbabago. Hallelujah, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Ay, sandali po. Sorry po. Yan. Ang title po natin ay, andyan na, di ba? Ando sa group chat. Hindi daw na ano. Ay, hindi na set. Ayan. Sige, habang inaantay natin. Ano po yun eh? Ano nga ba yun? Hindi. Ang title po nun ay, yan. Ito siya eh. Tagumpay ka. Wait lang, akin yan. Tagumpay ka. Wait lang, akin yan. Akin yan. Akin ang tagumpay. Ganun ba ang attitude nyo po pagka narinig nyo ang salitang tagumpay, ang victory? Kiniklaim mo ba yan, yung victory na yan? Ayan. So, ito po yung katotohanan, no? Katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. At ito po ang napili nating i-exhort ngayon. Kasi minsan sa dami ng kaabalahan, sa dami ng ginagawa natin, sa dami ng iniintindi natin, nalilimutan po natin at sadya kasi, di ba? Sadya ang taong nasanay no, na mag-isip ng negative. Dahil sa mga nakikita, ipinapaalala sa atin ng Lord na huwag tayong tumingin sa ating mga nakikita, kundi manatili tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen ba? At ang Diyos ay nagtagumpay na para sa atin. So ipinapaalala po ngayong araw na ito na ikaw ay mananagumpay, kapatid. Mananagumpay ka, kapatid. At makikita po natin yan sa 1 Corinthians 15:57. Nasaan? Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 15:57. No? Sabi po doon, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos dahil ibinigay niya na sa atin ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun yon, tinagalog ko lang, no? Ayan. So victory po ang ating pag-uusapan. Pero nakikita po natin na kaya nadadala tayo na hindi natin nare-realize sa mga araw-araw na tayo ay mananagumpay dahil sa mga iba-ibang factors, iba-ibang dahilan. At ang number 1 po, ayan pinag-effort ko yan. Ayan. So, isa sa mga dahilan na hindi natin nare-realize o hindi natin naipapamuhay ang tagumpay dahil dyan. Number 1 lang po. Bali may mga ilang items to. Sabi po sa Joshua, kailan lang dinaanan natin to. No? Sabi po, kaya ngayon sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan,
kay Yahweh kami maglilingkod. Napaka-famous po ng verse na to. As for me and my household, we will serve the Lord, no? Ang ano po dyan, nag-highlight po dyan sa akin nung binabasa ko po yan, yung word na pumili. Sabi ko po kanina, ano ang mga nagiging hadlang ng tagumpay ng isang mananampalataya? Nalilimutan ng mananampalataya na siya ay pumipili sa lahat ng kanyang tatahakin. Pinipili ng isang tao ang lahat ng kanyang lalakaran, ang kanyang ipapamuhay. Amen ba? Ayan. So minsan, naguguluhan po tayo na minsan nangyayari yung mga bagay-bagay kasi iyon yung niloob ng Lord. Pero ang totoo nun, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan para pumili. No? Pinag-uusapan po natin ito dahil nakita ko po na kailangan talaga nating mapag-usapan to. Pumipili tayo ng mga bagay-bagay. No? We make choices. So, sinasabi lang po itong verse na ito, itong item na ito, para magkaroon tayo ng kamalayan na pumipili tayo. Ano yung mga pinipili natin? Ano yung mga pinipili natin gagawin o tatahakin? So, meron kang contribution, meron akong contribution sa nangyayari sa buhay ko. Tama po? Meron akong contribution, malaki ang bahagi ko sa nagiging buhay ko. No? Amen? So, ayan po. Ayan. Choosing or pagpili para maranasan natin ng tagumpay, kailangan malinaw sa atin kung ano ang mga pinipili natin sa buhay. Amen? Reminder lang po, paalala lang po yan. Hindi po yan tinuturo dahil alam na natin yan. Amen ba? Amen. Pangalawa. Ayan. Yan. Ito po ay naitapik na po natin dun sa last time. Ang ano po natin ngayon ay workers. Tayo po ay mga workers. Amen ba? Mga manggagawa ng Diyos. Kaya, pinag-uusapan po natin dahil kung tayo po ay worker, dapat tayo po ay mananagumpay. Amen ba? Naglilingkod tayo sa Diyos dahil tayo ay nakatanggap na ng tagumpay ng Diyos. Ayan. So dito po, sinabi po dyan, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namungunga dahil sa pagtitiyaga. Nabanggit po natin yan nung ako po ang nag-message last time. Sabi ko po, sa matabang lupa lang nagkakaroon ng bunga. No, sa mga ibang klase ng lupa, hindi siya tumutubo, hindi siya nagbubunga. Ngayon po, bilang tao, kaya po natin naisama yan at inire-relate natin sa tagumpay dahil may kinalaman po yan sa ating mga natatanggap. Nahahasikan po tayo ng salita ng Diyos. Amen ba? Nagbabasa, nakakapakinig, nakakapanood ng YouTube, at may kinalaman yan sa ating pagtanggap. No? Magkakaiba po kasi ang attitude ng mga tumatanggap. No? At totoo po yan, alam po natin yan. Nagkakaiba, yung iba, tumatanggap, hindi nakakapagpasalamat. Tama ba? Yung iba, may tumatanggap ng may kasama pang pamimintas. Totoo ba yon? So, nagkakaiba po sa attitude, di ba? Merong itong tumatanggap ng iba na naa-appreciate ng gusto yung kanyang natanggap.
kasama dun yung pasasalamat. Kasi nakatanggap ako, wow, thank you Lord, salamat sa inyo. Ayan. No? At meron ding pong tumatanggap at gumaganti pa. Nakatanggap ng kabutihan, ibinabalik ang kabutihan. Amen ba? So nakikita po natin dyan na meron talagang tumatanggap pero nagkakaiba-iba ng klase ng pagtanggap. So dyan po, sabi po, mabuting lupa na namumunga. Papaano po natin yan i-relate bilang mga worker? So sa madaling salita po, diretso na po, ang nakakatanggap ay nagsasagawa. Kasi kung walang pagsasagawa, walang magiging bunga. Amen ba? Kung ano yung narinig, ayun ang gagawin. Kasi meron pong nakinig, pero hindi gumalaw. Tumanggap lang. Katulad nga po nung iba-ibang attitude ng pagtanggap, no? So, ang sinasabi ko po, yung namumunga ay may resulta. No, meron siyang resulta, meron siyang bunga. Amen? So, hindi lang po basta tayo po ay naka-receive. Kailangan nating gumalaw, kumilos, mag-respond. Tama po? Kasi po, ang pinag-uusapan natin ay tagumpay. Di ba po? Nandun tayo sa tagumpay. Una, tayo po ay pumipili. Pangalawa, klase ng ating pagtanggap. Amen ba? So, how do we respond? So, ngayon, kailangan nating mag-self-check. Ano nga ba ang mga reaksyon ko sa mga naririnig ko? Kung lagi tayong nanghihina or kung lagi tayong merong nangyayari sa atin, there is something wrong. Kasi po, sa totoo lang, no, hindi po nagkukulang ang Diyos. Diba, hindi nagkukulang ang Diyos, meron lang something dun sa ating pagtanggap na hindi nagre-resulta ng tama. Amen ba? So yung ating pag-receive ay pinag-uusapan natin ngayon dahil kailangan natin itong pag-usapan o ipaalala. No? At eto po, minsan, meron pong tumatanggap hindi nakakasunod dahil po bakit? Dahil hindi yung naririnig ang sinusunod, kundi yung sarili pa rin. No? Hindi yung, kumbaga, sarili pa rin ang nasusunod imbis na yung narinig na sa word. Kaya ang nangyayari po, walang bunga. Kasi patuloy pa rin yung kanyang ginagawa ayon sa kanyang sariling kaalaman. No? Amen. Ito po ay real talk lang po, no? Wala po masama po yung nagtuturo tayo. 'Di ba? Paalala po ng salita ng Diyos para tayo ay makalakad sa victory. Amen. So, ayan. Pagpili at pagtanggap. Ang pangatlo po ay nakalagay dito. Sabi po, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang galing ng rhyme, ano? Ang galing talaga ng Bible kasi perfect talaga yung kanyang pagkakasulat. Ayan. So sabi po, wag daw mananahan sa sariling karunungan. Ito po ang nangyayari sa atin. Karamihan, kadalasan, nagdidepend po tayo sa ating sariling karunungan. At ako po, nakita ko po yan. Sabi ko, may mga choices talaga dahil sinunod ko yung sarili ko. Ang nangyari tuloy,
nagkamali lang ako. Di ba? At iyon po yung tinutukoy dito. Kailangan nating tama ba o maling paniniwala? Kasi ang pinaniniwalaan natin, ito yung nagiging way para tayo ay madaya. Kung mali yung napaniniwalaan natin, pwede tayong madaya. Tama po ba? So kailangan natin i-check, merong nangyayari sa buhay natin, naku, teka muna, baka mamaya mali yung aking napaniniwalaan. Kailangan ko siyang balikan kasi nagre-result po eh. Tama ba? Nagre-result kasi sa ating buhay kung ano yung nangyayari, kaya kailangan natin siyang balikan. Baka meron akong pinaniniwalaang mali pala. Amen? At iyon po ay talagang nakabase, sabi nga po, sa 3:5-6, sa lahat ng iyong gawain, ang Diyos ang ating dapat alalahanin upang tayo'y patnubayan sa ating mga tatahakin. Amen ba? So reminder po, check kung tama ba o mali ang ating napaniniwalaan. Number 4. Ayan. Ito po talagang nangusap po sa akin nung the other day. Kahapon? Tama, kahapon. Sabi po, sa Lucas 2, na mangharin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Si Jesus po ito, nung siya po ay nung siya po ay 12 years old, Passover, nagpunta po sila ng Jerusalem para mag-celebrate nung Passover. So ito po, namangharin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, anak, nawala po kasi si Jesus di ba? Nakalimutan nila kung nakauwi ba o hindi. Ayan po yon. Sabi po, sinabi ng kanyang ina, anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Kasi 3 days after po yan, lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila maunawaan ang nananalitang ito. Ito yung kabuuan ng pagkakakilanlan ng tao. Nilagyan ko ba doon? Parang hindi ata. Ako yung nag-comment na lang po nun. No? Yan po, i-highlight ko lang po ito. Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako ay dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Na-imagine ko po yun, 12 years old si Jesus, tapos ayan po yung sinasabi. Ang na-receive ko po dyan, naging malinaw kay Jesus at the age of 12 na ang Diyos ay kanyang ama. Buong-buo sa pagkakakilala ni Jesus na ang Diyos ay kanyang ama. Na-establish po from His birth hanggang sa dung sinabi niya, na-establish sa kanya na ang Diyos ay kanyang ama. Kaya sinasabi niya, dapat na malagi ako sa bahay ng aking ama. So yung kanyang formative years po, alam niya na, at the age of 12, na tatay niya ang ating amang Diyos. Amen? Bakit ko po sinabi ito? Kasi po, ang number 4 item po ay tungkol sa identity o pagkakakinanlan. Ang topic po natin ay kailangan lumalakad tayo sa tagumpay. Paano lalakad ang isang mananagumpay kung hindi malinaw sa kanya ang kanyang identity? Amen ba? So ito po ay, yan, na-establish po kay Jesus yung na ang Diyos ay kanyang ama. Pangalawa, yung sa mga susunod na verse po, as Jesus grew, so did His wisdom and maturity.
the favor of men increased upon his life, for he was greatly loved by God. So, nung 12 years old po siya, nabuo din kay Jesus na siya ay mahal ng Diyos. Di ba? Tumanda po siya sa karunungan at yung sa maturity nga. Naranasan niya ang favor ng mga taong nakapaligid sa kanya at siya ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos na may kinalaman sa identity. So, kailangan po sa atin, alam natin, malinaw sa atin, sino ba ako? Ano ba talagang identity ko? Kasi po, pagdating po sa world, no, ang identity po ay laging idinidikit sa kung ano ang ginagawa ng tao. Let's say, for example, wala akong maisip. Kunwari po si Enrile, yan. No? Si former Senator Enrile. Ang world, sinasabing si Enrile ay isang politician. No? Politician na i-relate po sa kanyang ginagawa. Politiko yan. Tapos, ano pa ba? Si Jaworski. Basketball player yan. Ayan ang sinasabi nilang identity. Si Ivana Alawi. Di ba? Ano siya? Artista o kaya vlogger. Di ba? Sino pa? Si Mickey Mouse. Di ba? Naisip ko lang. Siya ay cartoon character. Di ba? Iyan. Pero ang totoo po, mali po na yung identity natin ay idinidikit natin sa ating ginagawa. Kasi po, bakit? Kasi po, pag uwi ng mga taong yon, hindi na sila politician, hindi na sila artista, di ba? Hindi na sila cartoon character kung may buhay, kung may buhay si Mickey Mouse. Di ba? At saka si Jaworski, dala-dala pa niya ba yung bola niya sa bahay hanggang sa pagtulog? Hindi na po. So, ibig sabihin, ang identity po ay hindi talaga pwedeng idikit sa ginagawa ng tao. Bagkus, ang identity ay yung kanyang katauhan 24 hours a day. No? Kaya po, isinama natin na identity as the Son of God, identity as loved by God. No? Mahal kasi siya ng Diyos. Kaya, malinaw po, para tayo ay magtagumpay everyday, alam natin kung sino tayo, kung ano tayo. Pero meron po akong narinig na yung identity daw ay ito po daw yung regalo mo. Regalo mo sa mundo. Ano ang ginagawa mo sa mundo? Ano ang kinalaman mo sa mundong gumagalaw sa paligid mo? Ito daw yung identity. Ang ibig sabihin, at ito po dinaanan natin to dun sa sa devotion natin. Kasi sabi po doon, ano po ang dapat naming gawin? Sabi ng mga tao kay John the Baptist, ang dapat niyong gawin, ibigay niyo yung isang extra niyong pang-cover sa ibang tao. Tapos sabi sa mga maniningil, ang gawin niyo, maningil kayo ng tapat. So, sabi ko po kanina, contribution mo, yung gift mo sa mundo. Ano ang ginagawa mo sa mundo? Binubuo mo ba ang mundo o sinisira mo? So, ayun yung identity natin. Kasi 24 hours a day, meron tayong choices sa buhay. At ito yung ating ipinamumuhay. No? Nagki-create ka ba? Nagbi-build up ka ba? Or sumisira?
Tumutulong ka ba? Or hindi? No? Ito yung gift mo sa world. Ito yung impact mo, influence mo sa world, no? So ito daw po yung identity. Iisa-isahin ko lang po yan. So ang identity yung ating foundation, yung bumubuo sa atin. 24 hours a day. Ayan. So ito, nakakatulong ka bang umayos o magbuo, hindi nakakasira? Nagpapagaang ka ba sa mundo o nagpapabigat? Nagpapaganda, hindi nagpapapangit ng mundo? Nagpapaliwanag, hindi nagpapadilim? Nagre-reconcile ka ba? Nagko-contribute ka ba sa reconciliation or sa separation? Nag-e-empower ka ba o nagdi-discourage? So ito yung impact mo sa world. So ito yung identity mo. Kaya po may mga tao na pag sinabi, pag dinescribe, ay mabait yan, laging tumutulong yan, laging ganito yan. Kasi iyon yung kanyang pinapractice every day. Amen ba? So ito po yung ating fourth para sa tagumpay. Kailangan malinaw po ang ating identity. No? Amen. At yung atin po ay, ito na nga, isinama ko na po. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ito ang totoo, ikaw ay mananagumpay. Tatanungin natin ang ating mga sarili, ano ba talaga? Ano ba talaga? Sabi nga po ni Pastor Anthony nung Sunday, ang worship po ay lifestyle. Di ba lifestyle, hindi lang tuwing nakatayo tayo dito o anong nangyayari sa atin. So ganun din po, kung tayo ay mananagumpay, kailangan alam natin ito. Buo sa atin. At dahil po diyan, yung ating victory kasi, minsan, kaya tayo na lilito, teka muna, mananagumpay ba ako o hindi? Kasi nakatingin po tayo sa past at nakatingin tayo sa sarili natin. Ang victory po nating lahat ay hindi nakasalalay sa atin. Ang victory ay nakasalalay sa Diyos. Kung ano yung kanyang pinagtagumpayan. No? Tayo ay naniniwala lang at makakalakad tayo dahil buo sa atin na nagtagumpay ang ating Diyos. No, nagtagumpay ang ating Lord, kaya ako makakalakad ako ng diretso sa tagumpay, no? Dahil nilinis niya na, inayos niya na ang aking lalakaran. Amen ba? So ayun po, kaya kailangan ikaw ay mananagumpay, malinaw sa ating lahat na tayo po ay victorious. So, ayan. Actually, in-exhort na po namin yan nung nag-meeting kami nung aming cell group. So, ito po parang encouragement. Bakit po nandito tayo sa tagumpay? Kasi po, bilang mga cell leader, bilang mga worker ng Lord, paano tayo lalakad kung tayo mismo ay hindi nakakaranas ng victory? Ang ibig ko pong sabihin, inulit natin kanina, naging victorious ang ating Lord, paniniwalaan na lang natin. Kung makikita po natin ang ating Panginoong Jesus, dumating siya sa mundo, nagpunta sa isang syudad, at naglapitan yung mga tao. Nagpagaling ng sakit, nagpalaya ng naaalipin.
nakasumpong ng katotohanan ng mga tao. At yung ating verse nung ating anniversary, ito po yun. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya, no? At sa mga bulag na sila ay makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ito yung ating, hindi actually task eh. Kasi ito na, victorious na tayo. Paano nga lang tayo lalakad? Di kailangan natin ipakita kung ano yung ginawa sa atin. No? Kung tayo ay victorious, tama lang na maging victorious din yung mga tao sa paligid natin. Amen ba? At ikaw yun, kapatid. No, ikaw yun. So sa mga cell leader po, baka kasi merong gumugulo or mga workers dito sa atin, baka may gumugulo no, sa ating mga ano pa talaga yung lalakaran ko? But parang minsan baka na-attach na lang tayo dun sa ating mga ginagawa, nalimutan na natin kung bakit nga ba ako humahayo? Bakit nga ba ako nangangaral? Di ba? Alam niyo po, merong mga instances na kumbaga kung nakikita po natin yung ginawa ni Jesus, ganun din ang ine-expect sa atin ng Lord. No, pagpunta natin doon at nakikita natin, naghihirap yung mga tao, may solusyon dyan. At iyon ang Diyos. No, yung victory ng ating Lord. Tapos meron tayo nakikita, nahihirapan. At uulitin ko lang po, lagi tayong naaapektuhan sa nakikita natin na hindi kaya, hindi pwede. Nalilimitahan tayo ng past, pero kailangan talagang manampalataya tayo eh. Ayun ang calling eh. Ayun ang calling natin, di ba? Na maniniwala tayo na walang imposible sa Diyos at kaya ng Diyos. Amen po. So tumingin po tayo. Alam niyo po, sabi ko nga po sa cell group namin, sabi ko, sinimulan ko na po yan. Una, prayer. Victorious ako, Lord. Kaya gusto ko yung mga kapatid ko victorious din. Iniisa-isa ko po sa prayer yung mga kapatid ko. Tapos, ang intention ko po, ang plano ko, ito plano ko ha, hindi plano ng Lord, no? Pero alam ko plano din ng Lord na magamit ako dun sa aming mga kapitbahay. Kasi kailangan na po natin, kasi na-realize ko, bakit nga, yung dumating yung, teka muna, kailangan magsimula sa atin. Ako muna ang makaranas ng tagumpay. At alam ko, nagtagumpay na ako. Alam ko yun. Nagtagumpay na ako. Pero ano yung pumipigil sa akin? Bakit hindi ako makaano? Diba? Ba't hindi ako ano nangyayari sa akin? Ba't parang ang bagal ng lakad ko? Ang bagal ng ganito ko? Ganyan. At pati po sa, kumbaga, at pati po sa church, kaya po, nandun yung mga items eh. Ito po. Kasi nakita ko, ito yung mga nagiging hadlang, yung mga factors para pumipigil dun sa victory na dapat malinaw sa atin. So, ayun po yung ating message for today. Magamit po tayo. Ayan, example na lang po. Nagpunta po ako ng Imus para i-report yung ating internet. Tapos nagmomotor po ako doon. Tapos sa gilid po ng kalye, nakita ko po yung isang medyo matanda na. Hawak-hawak niya yung sako at kumukuha siya ng mga kalakal. Nakita ko po yung tao,
ando na po yung awa. Pero nakita ko po sa kanya, itong taong to, kaya siya namumulot ng kalakal, kasi ito yung naisip niyang paraan para lumaban sa mundo. Ito yung naisip, yung kayang gawin ng tao para siya ay mabuhay. Mamulot ng mga kalakal. Ang naging prayer ko sa Lord, alam niyo po, sabi ko, Lord, ingatan niyo po siya. Na wag po sana siyang magkasakit. Na wag po siyang mapahamak. Para mapili niya yung kanyang ginagawa ay maging madali sa kanya. Kasi nga naman, ito yung paraan ng tao. Ito yung paraan ng tao para mabuhay eh. Kumbaga hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari sa atin, pero kung ano yung naiisip kasi ng tao, ayun yung kanyang ginagawa. Pero dahil alam nating makapangyarihan ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat, anuman ang pinagdadaanan ng tao, kailangan siyang maingatan. No, kailangan siyang maingatan dahil darating ang araw na siya ay tatawagin ng Diyos. At kailangang dumating yung araw na yon na maliwanag pa yung isip niya. Amen ba? So, iyon po, pagtitiwala din sa Lord. Lord, dadating ang araw na itong mga ating mga pinagpe-pray ay isa-isa nang dadalhin ng Lord sa atin. Malinaw po, naaalala ko sinasabi ni Pastor, hindi tayo ang magbabago sa tao. Trabaho ng Diyos yan. Pero ang gagawin po natin ay manalangin, pagpalain ang mga tao, gamitin tayo para mapalakas yung mga tao. Pwede nating sabihin yung katotohanan, pero hindi natin pinipilit na tayo ang gumagawa nun. Ang Lord pa rin ang gagawa nun. Amen ba? So, yun po, victory talaga. Victory muna sa atin, tapos saka tayo po ay makahayo. Amen ba? So, tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po. Kayo po ang nakakaalam sa atin, sa aming lahat, Panginoon, kung paano po kami, kung sino po kami, kung ano ang aming mga ginagawa, ano ang aming mga priorities, Panginoon, Lord. Lord, talagang we pray, Panginoon, Lord, sa araw na ito, na ang lahat ng ating mga kapatid, Panginoon, ay makaranas talaga ng victory, na sila ay mananagumpay. Dahil ito ang totoo. Ito ang katotohanan, Panginoon. Dahil tinapos niyo ito sa krus, Panginoon, therefore, Panginoon, kami ang iyong vessel, Panginoon, na kami po ay victorious. Nasa amin na ang banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin namin ng iyong kapangyarihan, Panginoon, na ay dumaloy sa aming lahat, Panginoon. Lord, maging ilaw, maging asin kami, Panginoon, ng dahil sa inyo, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng lahat, Lord. Kaya po, salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Kayo ang nakakaalam, Panginoon, ng lahat. Kayo ang merong maganda at mabuting plano, Panginoon, sa amin, Lord. Kaya patuloy lang kami, Panginoon, na mag-submit sa inyo, na mag-yield sa inyo at huwag magrebelde, Panginoon. Hallelujah, Lord. Talagang makasumpong po kami, Panginoon, O God, ng katotohanan na siyang magpapalaya sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po. Patuloy kayong mangusap sa amin, Panginoon. Purihin ka, sambahin, Panginoon, sa iyong ngalan, Panginoong Yesus. Amen.